Sa Desyembre na ilalabas ng COMELEC ang opisyal na listahan ng mga kandidato para sa eleksyon 2016. Sinimulan na ang pagsala sa 130 naghain ng kanilang kandidatura sa pagkapangulo. Balita hatid ni Joseph Moro. I also like to legalize the Four Seasons. I run for president. Sa loob ng 5 araw, 130 ang naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkapangulo para sa darating na eleksyon. I believe that I am sent and chosen. Ito ay pagkakataon lamang. Please help me to be the next president para mawala na yung mga anomalya sa ating bayan. Ine-exercise niya yung kanyang karapatan bilang botante na makibahagi sa political process ng bansa. Sa ilalim ng 1987 Constitution, may karapatan kahit na sinong tumakbo bilang Pangulo basta siya ay ipinanganak sa Pilipinas. Marunong magbasa at magsulat, 40 years old o higit pa sa araw ng eleksyon at nakatira sa Pilipinas sa loob ng 10 taon bago ang eleksyon kung saan siya ay tumakbo. Pero hindi lahat ng kwalipikado pinapayagang tumakbo. Sa paggamit ng ating karapatan, dapat din nating i-consider yung karapatan ng ibang tao. So kung ginugulong mo lang ang halalan, may karapatan ng pamahalaan na pagbawalan ka. Trabaho ng COMELEC na salain kung sino sa kanila ang karapat-dapat tumakbong Pangulo at kung sino lamang ang nagsisilbing panggulo o nuisance candidate. Hindi yung pagkatao nila ang pagiging nuisance. Ibig lang sabihin, hindi sila dapat maging bahagi ng halalan dahil magugulo yung mga botante, buboto sila sa taong wala naman pala talagang balak maging manilbihan. Simula 1992 pataas ang bilang ng mga nuisance candidate kada eleksyon sa pagkapangulo. Malaking pagkakaiba raw ito sa sistema noon. Simula na magkaroon tayo ng sariling gobyerno hanggang martial law, hindi basta-basta yung pwedeng tumakbo. Dahil noon may two-party system. Yung mga partido na yon yung nagno-nominate at nagdedesisyon kung sino yung papatakbuhin nila para sa eleksyon. Nung mawala ang two-party system, kasi ngayon naging multi-party na, ngayon kahit na lang sino ay pwedeng tumakbo. Kapag ikay tumakbo o kaya ikaw ay hindi tinanggap ng iyong political party, ikaw ay magtatayo ng sarili mong party. Noong eleksyon 2004, naging kontrobersyal ang COMELEC nang unay hindi isinama sa listahan ng mga pinayagang tumakbo sa pagkapangulo si Brother Eddie Villanueva ng Justice is Lord Movement. El Presidente Eddie! Pinayagan naman tumakbo ang isang Eddie Hill na nagpakilalang negosyante at international banker. Ana akong gipasaligan kay naglisod ng Pilipinas, ako ang mubayad diana. Kalaunay idineklarang nuisance candidate si Eddie Hill at tuluyan naman nakatakbo si Brother Eddie Villanueva. Ngayon, mas magiging masinop raw ang komisyon sa pagsasala ng mga kandidato. Meron tayong sistema kung saan didinggin yung bawat isang kaso para masiguro natin na hindi natin tinatanggalan ng karapatang tumakbo ng ganun-ganun lamang. Nito lamang Setyembre, isang panukalang batas ang inihain sa Senado para amyandahan ng Omnibus Election Code at parusahan ang mapapatunayang nuisance candidate. Joseph Morong, GMA News.